Why? It's because alam mo, one day, susuwagin ka niyan. So bago ka pa suwagin yan, ikaw na muna yung unang mananakit bago ka suwagin. You are prepared. Amen? Think. Amen. That's why I hope and pray na naunawaan niyo yung sinasabi ko sa inyo. Amen? But since na ito ay tupa ng Diyos o tupahan ng Diyos, I pray na tayo mismo ay matutong magpasakop base sa kalooban ng Diyos sa ating buhay. Amen. Malinaw po ba? Amen? Did you get these things? Are you sure? No? So, I will give you last. Number 4. Are you ready? When there is total obedience to God, He will allow you to possess the land. I am very excited about these things. When there is total obedience to God, He will allow you to possess the land. Now, where did I get this? Are you ready? Turn your Bible in the book of Joshua chapter 8, verse 1. Chapter 8. Now the Lord said to Joshua, do not fear or be dismayed. Take all the people of war with you and arise. Go up to Ai. Are you with me? See, I have given into your hand the king of Ai, his people, his city, and his land. Now look at what happened. No, look at what happened. Sa time ni Joshua, you know what? Nung ginawa ni Joshua kung ano yung tama, hindi niya kinonsinte yung gumawa ng kasalanan, bagkus ito ay nilapatan niya ng karampatang kaparusahan. I tell you, ano ang sumunod na nangyari? In chapter 7 of verse 26, last part, sabi rito, naglubag ang galit ni Yahweh. Is that right? That is in verse 26b. Naglubag ang galit ni Yahweh, mula noon ampok na iyo'y tinawag na lambak ng kapigatian. That's why the result is this. In chapter 8, look at this. No? What is the result now? Ang result, sinabi ni Yahweh kay Joshua, huwag ka nang matakot. Tama ba? Lakasan mo ang iyong loob. Tipunin mo ang lahat mong mga kawal at salakayin ninyo ang lungsod ng Hai. Now, what is this message? Ano itong mensahe na ito? Sa madaling salita, sinasabi ng Diyos, this time, Joshua, wala na akong galit sa iyo at sa buong Israel. Ngayon, buong buo, kasama mo ako at magtatagumpay ka. Can you imagine that? No? When there is total obedience to God, He will allow you to possess the land. Now, the reason kung bakit natin ipopossess ang land, why? It's because meron tayong obedience sa Diyos. Amen. It's because from the start, ito yung mandate ng Lord. From the start, ito yung nais ng Diyos na mangyari. Why? It's because God wants to change our city. God wants to change our community. God wants to bring transformation in the land. That's all. No? Hindi para sa anumang layunin natin o motibo natin. That's why nice ko na ilagay ninyo sa puso't isipan niyo. You are a reformer of God. You are a living epistle of God. Are you with me? Always remember that. Letter A. Letter A, to possess the land, it means He will give you the king of the land or the set man in the land. Write it down. To possess the land, it means He will give you the king of the land or the set man in the land. Amen? Letter B, I will give you this all and then I will explain it to you. Is that okay? Letter B, God will give you His people. God will give you His people. Letter C, God will give you His city.
God will give you His city. Letter D, God will give you a strategy to make these things possible. God will give you a strategy to make these things possible. Are you ready? Amen? Let me explain this to you. Look at this. I will use an English translation, okay? Now the Lord said to Joshua, do not fear or be dismayed. Take all the people of war with you and arise. Did you get this? No? So first, to possess the land, sabi niya rito, it means He will give you the king of the land or the set man in the land. Are you with me? Are you with me? Now, paano ito mangyayari? Paano ito mangyayari? Look at this. I will continue. Take all the people of war with you and arise. Go up to Ai. See, I have given into your hand the king of Ai. Ibinigay ko na sa iyong mga kamay. Tama ba? It's because the reason kung bakit ako gumamit ng English translation is because iba yung sinasabi sa Tagalog translation. Ang sabi sa Tagalog translation, ibibigay pa lang. Is that right? Is that right? But in English translation, ibinigay na sa kanyang mga kamay. Malinaw? Malinaw? So can you imagine this? The moment na makita ng Diyos ang ating pagsunod sa kanyang kalooban at mandato, listen, ibinigay na ng Diyos sa ating mga kamay ang alin? Ang nais niyang mangyari. Can you imagine these things? Wow! That's right, look at. Look at this. But you know what? No. Always remember this. No. Take all the people of war with you and arise. Amen? Amen? Ang tanong, kung ibinigay na sa ating mga kamay ang mga bagay na ito, ang sabi ng Diyos, malinaw, kunin mo ang lahat ng mga ng mga tao ng pangdigma or people of war na kasama mo. Amen. Malinaw po ba? That's why in the church today, sino ang para saan? Sino sa atin ngayon, ang tanong, ang para sa bagay nito na pakikipagdigma? Amen? Or if I will interpret this word, sino sa atin o ilan sa atin ang sundalo ng Diyos? Tama? Kasi, kung babasahin mo to, malinaw na sinasabi ng Diyos, kunin mo. Sino? Yung makakasama mo. Sino yon? Yung mga sundalo. Malinaw ba? Malinaw ba? Ngayon, ano man ang gawin natin, kung hindi natin alam, sa sarili natin kung sino ang mga sundalo ng Diyos sa ating kalagitnaan, magkakaroon tayo ng problema. Why? It's because hindi natin identify sa sarili natin kung sino sa atin ang sundalo ng Diyos. Tama ba? Tama ba? Okay, talk to me. Tama ba? No? That's why, look at this. Letter B, sabi rito, okay, before letter B, sabi rito, to possess the land, it means He will give you the king of the land or the set man in the land. Amen? Now look at this.
No? Para ma-possess natin yung land, huwag muna natin isipin kung sino yung sundalo, tama? Ang isipin muna natin, para ma-invade or ma-possess natin yung land, or yung city, or yung community. Now, ang tanong, dapat identify natin sa sarili natin, listen to me, no? Kung sino yung set man, kung sino yung leader. When I say set man, ibig sabihin leader. Pag sinabing king, ibig sabihin yung head. Are you with me? We must identify this first. Itong mga set man na ito, in your area, in your community, in your subdivision, sino yung mga leaders sa inyong lugar? Sa tingin nyo, yung pwede na, you know what, magamit ninyo o magamit ng Panginoon para, you know what, makasangkapan ito ng Diyos to bring transformation in your area. Malinaw po ba? Malinaw po ba? It's because before, akala natin lahat ng tao na makasalubong natin in our community, pwede. Listen to me, no. I will say it again, no. Hindi lahat na makasalubong mo sa labas, ibig sabihin yun na yun. No. You must identify first kung sino yung set man, kung sino yung leader. Ibig sabihin, God is giving us o binibigyan tayo ng malinaw na instruction upang sa ganon maging posible ang mga bagay na ito. Tama po ba? That's why kailangan ninyo maunawaan itong bagay na ito. Oh, you are not listening. You are not listening. Amen. Sino-sino yung mga leaders? Sino-sino yung mga set man? Sino-sino yung sa tingin niyo, yung mga head sa ating mga community? Tama? Tama? Ito yung dapat nating i-penetrate. I tell you, amen? If we want changes sa ating community, then tignan natin kung sino yung set man. Amen. Why? Look at this. Once na natangay mo yung ulo, kasama niyan ang katawan at ang buntot. Amen. Pag ba nanghuli ka ng isda, yung ulo humihiwalay, yung katawan humihiwalay, yung buntot lang natitira para sa'yo? No. Pag nanghuli ka ng isda, ang unang-una mo mahuhuli, you know what? Yung ulo kasama yung buong katawan. Did you get these things? I thank God for this revelation. True. Why? It's because now, malinaw na binibigyan tayo ng instruction ng Lord. Hindi pwede kung sino-sino yung tatangayin natin. But this time, we must pray for every set man in our areas of responsibility. Ipanalangin natin yung mga set man, yung mga leaders sa ating area of responsibility. I-identify natin ito now. You know what? Then, once na na-identify natin, you know, dalhin natin ito in the presence of God. Amen. Pagkatapos natin itong dalhin sa presensya ng Diyos, then this is the right time. You know what? Na umasa tayo sa Diyos na merong gagawin ng Diyos sa buhay nila as long na gagawin mo yung parte mo. Go to His office. Talk to her or to him. Amen. Then, Pastor, ano sasabihin ko? What do you think? Buksan mo yung puso mo. Sabi mo, sa matagal na panahon, nananalangin po kami sa lugar na ito. At gusto po namin na makiisa sa inyo na magkaroon ng totoong pagbabago sa ating lugar. Hindi mo kinakailangan na i-convert siya. Are you with me? Hello, are you hearing these things? Hindi natin kinakailangan na i-convert ang mga tao na ito. Hayaan mo ang Diyos ang mag-convert sa kanilang puso. True. I say that. Saan? You know what? In our community, in our subdivision right now, meron mga sets of leaders doon. You know, sinabi ko to mismo doon sa mga sets of leaders. Sabi ko, isa ako sa nanalangin sa ating komunidad. I say that. Amen? I say that. Sinabi ko yun. Why? Upang malaman nila na merong tao pala na nanalangin sa komunidad na ito. That's why, kung maririnig nila yun, hindi nila pwedeng baliwalain yung concern mo. True.
Bakit ko sinabi yon? Ang tanong, sila ba nananalangin? For your community? For their community? 100% no. Even though they are the leader. Are you listening? Kahit na sila yung leader, hindi ibig sabihin na sila yung leader, sila ay nananalangin sa kanilang community. But ikaw at ako bilang may puso, saan? For our community, for this city, that's why every day in your life, sinasama mo sa panalangin mo, na nagdideklara ka na magkaroon ng changes. Now, magkakaroon lamang ng katuparan yun kung mismo ikaw ay magiging tinig ng Diyos sa inyong lugar. I tell you, amen? Kung hindi mo lalakasan yung loob mo, wala mangyayari. Dumating man ang 10 panibagong taon, wala pa rin mangyayari. Dumating man ang 50 taon, wala pa rin mangyayari. Namatay ka na't lahat, wala pa rin nangyari. Now, bago man tayo pumanaw sa mundong ito, at least nakita natin na merong nangyari. Amen. That's why, this time, kinakailangan na natin lumabas. Hindi mo kinakailangan magtago dun sa loob ng iyong bodega. Go outside, sa iyong comfort zone. Sabihin mo na meron kang concern sa inyong lugar. Sa matagal na panahon, ipinapanalangin namin ang lugar na ito. Ang puso namin hindi baguhin ang relihiyon ng tao. Ang puso namin para magkaroon ng totoong transformasyon sa buhay ng mga tao. To be honest with you, that is not easy. Amen? That is not easy. Why? It's because remember in our community, sabi nga noon, narinig ko noon last Tuesday, noong meeting namin, sabi ng iba, ayaw nilang mag-join. Why? It's because hindi sila Christian. Sabi ko, it's okay. Sabi ko sa mga leaders, it's okay. Kung maaari gumawa kayo ng letters, ipadala nyo sa lahat ng mga bahay. Sabihin nyo sa kanila, hindi ito sa anumang relihiyon. Ito ay para saan? Sa lahat ng taga rito. Na tayo ay magkaroon ng puso para sa ating komunidad, na maibalik yung pagkakaisa at yung relasyon ng bawat isa. Amen. But of course, anong ginagamit ko? Word of God. Bakit ko ginagamit ang Word of God? And-explain ko sa kanila. Anong purpose ko? Sabi ko, I don't have any pattern. Sorry. Wala akong programa, wala rin akong anumang pattern. Isa lang ang alam kong pattern. Ano yun? The Word of God. That's all. I thank God for that. Why? It's because ang Diyos na nagbibigay sa atin ng platform. Now, it's up to you kung paano mo gamitin yung platform. Amen. Kung hindi ka mag-i-involve, I tell you, walang mangyayari. Kung hindi ka lalabas, lalong walang mangyayari. Now, it is our time para magkaroon ng initiative, you know what, to take back this city for God. Amen. Don't say amen only. But be sure from the bottom of your heart, yes and amen. I will do this by God's grace. Amen? Meron akong tanong sa inyo. Sino rito yung nahihiya? Let me see your hand. It's okay. Just raise your hand. Be honest to yourself. Come on. Sino rito yung nahihiya? Come on. Sino rito yung nahihiya? Nagawin yung bagay na yun. Be honest. Be honest. Kung hindi ako magagalit, huwag kayong mag-alala. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thank you dahil nakikinig kayo. Amen? Sure kayo na hindi na kayo nahihiya, lahat ng mga hindi nagtaas? O sino dito yung walang sagot? Hindi ko alam kung nahihiya ako, hindi ko alam kung gusto ko. Taas ang kamay. Let me see your hand. Be honest to yourself. Come on. Ibig sabihin, malinaw sa inyo na hindi kayo nahihiya? Amen? Tama? Okay, listen to me. Then, I will continue this. Amen? Listen, sa lahat ng mga nagtaas ng kamay, tumingin kayo sa akin. Are you ready? Are you ready? In the book of Nehemiah, I want you to turn your Bible. Nehemiah, what chapter is that?
Okay, wait. I know Nehemiah. Okay. Okay, about the portion. Sinabi ni Nehemiah, wala kayong portion dito. Chapter 4. Chapter 4. Okay? Can you help me? About, sabi ni Nehemiah, wala kayong portion. Wala kayong bahagi sa aming ginagawa. Ha? Ha? Yeah. Tama, hindi nag-isa. Ha? Ha? 220. 220. Yeah, thank you. Okay, that's good, thank you. Let's read this, chapter 2, in the book of Nehemiah, chapter 2, verse 20. Thank you. Are you there? Are you there? Look at this. No? Before we read this, let's read Ngunit nang malaman ito, pinagtawanan kami ni Sanballat at Tobias, pati ni Gesem, na tagapamahala sa Arabia. Ano ang ginagawa ninyong iyan? Wika nila, nag-iimagsikba kayo laban sa hari? Look at here on verse 20. Tinugong ko sila, pagtatagumpayin kami ng Diyos ng kalangitan, pagkat kami ay kanyang lingkod. Itatayo namin muli ang Jerusalem, ngunit kayo walang bahagi o karapatan o alaala sa lungsod na ito. Did you get these things? You know what? When I receive this word, I tell you, then the only time na magkakaroon tayo ng portion for this city, once na meron tayong ginawa. That's why do not expect, amen, na meron kang portion someday. Saan? Sa pagbabago ng syudad na ito o ng bansang ito kung wala kang gagawin ngayon. That's why listen to me. Meron ka ba dapat ikaya? I think wala. Tama ba? Tama ba? It's because yung mga nauna sa ating mga mananampalataya, I believe, hindi sila nahiya. That's why nakarating sa atin ang salita ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. Now, kung paiiralin natin ang hiya, I tell you, ano mangyayari sa buhay natin? I tell you, wala rin changes na mangyayari. Wala rin pagbabago na mangyayari sa ating komunidad, sa ating syudad, sa bawat barangay sa lugar na ito. Why? It's because ang laman ng isip natin, kasi nakakahiya, kasi baka pagtagunan ako, kasi, listen to me, as long na alam mo, did you get this? As long na alam mo ang ginagawa mo, wala kang dapat ikahiya. Amen. As long na ang ginagawa mo ay para sa Diyos, dapat dapat alam mo na kung paano manindigan. Amen. Hindi mo dapat ikahiya, kasi baka lokohin ako, baka tawagin nila akong born again. Ano ka ba talaga? Born again, born again. Amen? Diba? Kung born again ka talaga, you know what? Paninindigan mo yun.
Hindi ka mahihiya at hindi mo ikahihiya. Why? Remember, anong sabi ng Panginoon Jesucristo? Ang sino mang magkahiya sa akin ay ikahihiya ko rin. Remember that word? Pastor, hindi ko kasi talaga kaya na pagtawanan ako ng mga tao eh. Makinig kayo sa sasabihin ko. What about Jesus? Kinaya niya na pagtawanan siya, kamungian siya, suntukin siya at gulpin siya ng mga tao. Bakit? Dahil sa tindi ng pagmamahal niya sa iyo at sa akin. Think. Amen? Ang sinasabi ko, wala akong sinasabi na magdala ka ng placard at umikot ka doon sa inyong lugar. Sabihin nyo, o kaya mamigay ka ng tract sa inyong lugar. I'm not saying that na yun ang gagawin mo. Kung nakikinig ka sa sinasabi ko, ang sabi ko, ipanalangin mo yung set man sa inyong lugar. Identify mo yung set man, yung leader sa inyong lugar. Ngayon, kung identify mo na, one day, you know what? No? Mag-set ka ng araw. I-invite mo siya sa bahay mo. Or pumunta ka sa bahay nila. Makipag-appointment ka sa kanya. Buksan mo yung salubin mo sa kanya. Na kung saan sabihin mo, sa matagal pong panahon, nananalangin po kami sa lugar na ito. Gusto po namin makita na magkaroon ng totoong pagbabago sa aming komunidad. Pag sinabi niya, anong karapatan mo na sabihin niya sa akin? Meron akong karapatan. Bakit? Dahil ako po ay bahagi ng komunidad na ito. Meron akong mga anak. Kung wala, magkakaroon ako ng pamilya na kung saan ay gusto kong lumaki sa komunidad na ito. I say that word. Amen? Why? Upang sa ganun, maintindihan nila na seryoso ka. Maunawaan nila na seryoso ka sa nararamdaman mo. Sabi mo, wag mo kayo mag-alala. Ako po ay nasa matinong pag-iisip. Subalit, ang alam ko lang, meron plano ang Diyos sa ating komunidad. Kung hindi niya alam yun, at least salamat sa Diyos na ikaw ang nagpaalam nun sa Kanya. Amen? Can you do these things? Don't worry. Bago ko sabihin sa inyo, ako mismo, gumagawa ako. Hindi ako nagtuturo ng isang bagay na kung saan. Listen, no? Hindi ko man lang na-experience sa buhay ko. The reason kung bakit ko na-receive to, I believe, it's because, listen to me, this is the clear message of God. Wala akong pagdududa dun sa na-receive ko. But for me, kailangan ko dun dalhin sa inyo. Why? Upang sa ganun, hindi lang ako, hindi lang yung mga leader, kundi lahat tayo, meron tayong gagawin this time. Amen? Ang tanong, nananalangin ka ba para sa inyong community? Ang problema kung hindi. Kasi ibig sabihin, pag lumapit ka, wala kang karapatan na sabihin na nanalangin ako sa community na ito. In fact, yung pastor ko pala, hindi ako. That's a big problem. I hope and pray na ikaw at ako ay isa. That's why kung ano yung pinapanalangin ko, yun din yung ipinapanalangin nyo. Tama ba? Tama ba? Tanungin ko kayo, dito ako magtatapos. It's because I know this is a new, no, mahaba-habang usapin to. Dito ako magtatapos sa sabihin ko. Kung tatanungin ko kayo, buong puso, ha? Ilan sa inyo na gusto niyo magkaroon ng totoong pagbabago sa inyong komunidad? Taas niyo yung kamay niyo. Yung totoo. Kasi, kaya mo gusto ng pagbabago, naniniwala ka na darating ang araw, magkakaroon ka ng mga anak. Kung meron ka ng mga anak, malalaki ka na, o malalaki na yung mga anak mo, magkakaroon ka ng mga apo sa lugar na yon, doon din lalaki kung paano mo pinalaki ang iyong mga anak sa lugar na yon. Pero umaasa ka isang araw, hindi sila, you know what, no? Hindi sila atakihin ng anumang bisyo na meron ngayon sa maraming komunidad. Subalit, ang magkakaroon mismo ay kaliwanagan sa lugar na yon. Put it down. Thank you. Amen? Ibig sabihin, lahat tayo, nag-aasam tayo, yung ideal na lugar. Tama ba? But you know what, to be honest with you, no, karamihan ngayon, ang mayayaman lang yung nakakakuha ng ideal na lugar. Tama ba? Did you get this? Pag sinabing ideal na lugar, ibig sabihin, doon konti lang yung tao,
no? At doon, mapipili mo, at least, alam mo, lahat ng mga tao doon mayroong breathing. Correct me if I'm wrong. Ang tinutukoy ko yung mga magagandang lugar o subdivision. I tell you, kung hindi tayo can afford na makatira doon, ibig sabihin wala na tayong pag-asa. No! Meron tayong pag-asa. That's why kinakailangan magsimula sa atin ngayon. Tama ba? Pastor, ang hirap talaga ng sinasabi mo. I don't know kung gaano kahirap para sa'yo. But listen to me. For me, hindi ako pwede mawala ng pag-asa. Why? It's because, listen to me, ang Diyos ang ating pag-asa. Amen. Listen, kung hindi man kayo, kung hindi man tayo, listen to me. No, kung hindi man kayo ang gagawa nito, I know na ang Diyos ay magpapadala ng mga tao, panibagong tao na mayroong puso para sa kanyang plano. That's why huwag nyo nang hintayin yung bagay na yun na mangyari. Alam nyo na kung anong sinasabi ko. Amen. Why? Sino ang pwedeng magkaroon ng puso para sa community niya? Diba tayo? Na may Kristo sa buhay, na nagsasabing mga binago na ng Diyos. Ngayon, paano magkakaroon ng pagbabago in our community kung mismo yung mga binago ng Diyos na nanatili sa selda natin? O sa kulungan natin? Am I right? That's why, listen to me. This time, I hope and pray you are serious to receive this message. Be serious about these things. Amen. Amen? It's because sa matagal na panahon, nanalangin tayo kung paano magsisimula na magkaroon ng changes. Amen. But I believe by God's grace, sinisimula na yun ng Panginoon. You know what? No, sa area nila Casey, sa Binakayan at ni Larry, I tell you, kahit na mga bata pa yung mga tao o yung mga bata pa yung nasa cell groups nila, but listen, you know what? Ang buhay nila ay nakaka-apekto sa 40 to 50 students or mga bata. Can you imagine yung 40 to 50 students na yun magkaroon ng pagbabago yung buhay nila? That is a big blessing for the community. And can you imagine kung hindi nila tututukan yung mga buhay ng mga bata na yun, someday, kung walang Kristo yun, yun yung mga magiging snatchers sa kanilang lugar. Can you imagine that? Someday, yun yung magiging pasaway o sakit sa ulo ng bawat isa na nandoon. Amen? Amen? Now, meron ba tayong dapat gawin? Amen? What do you think? Meron ba tayong dapat gawin? Praise God. Please stand on your feet. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Father, once again, thank you so much, oh God, for this message. Salamat po, Diyos, sa iyong salita na patuloy namin, O Diyos, pinagbubulay-bulayan sa aming buhay, sa aming kalagitnaan. Dalangin ko, Ama, sa pangalan ng Panginoon Jesucristo na patuloy niyo pong katagpuin ang buhay ng bawat isa sa amin. Patuloy niyo po, O Diyos, buksan ang puso at isipan ng bawat isa na kung saan matutunan ng bawat isa na tumugon sa iyong salita, sa iyong mensahe, sa iyong panawagan sa umagang ito. Patuloy niyo po, Panginoon, katagpuin ang buhay ng bawat isa sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Dalangin ko na ang totoong pagbabago ay ganap na masilayan sa aming buhay upang sa ganun kami ay patuloy na maging asin at liwanag sa mundo na aming ginagalawan. Tulungan mo kami, O Diyos, na mapalaya sa anumang kaisipan, yes, O God, na hindi tama, na pawang naglalaman ng kahihiyan, O God. Salamat, Lord, na hindi na kami minsan pa maihiya, O God, na lumabas sa aming komunidad para abutin ito. Subalit minsan pa, bigyan niyo po kami at pagkalooban niyo po kami, O Diyos, ng puso para sa mga tao na nasa aming komunidad. Tulungan mo kami, O Banal na Espiritu, sa pamamagitan ng inyong makapangyarihang salita sa aming buhay. Itama niyo po, O Diyos, ang aming puso at isipan, maging ang bawat nilalaman nito, Ama. Salamat, Lord, na mula ngayon, kami ay patuloy na tutugon sa iyong panawagan, sa iyong kalooban, sa iyong mandato sa aming buhay, at maging sa aming syudad, sa aming mga komunidad, at maging sa aming bansang ito, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, idinadalangin namin, O Diyos, ang mga bagay ito.
Ang lahat ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Amen. Are we blessed? Listen to me. Are you serious? Are you sure? Oh. Do not shake your head. Say yes or no. Are you serious? Let me see. Are you serious? Are you sure? Okay. No. If you are serious, then no, the grace of God is available. Look at, no, we need this message, yes. Nung narinig natin ang mensaheng ito, ibig sabihin, you know what? God is willing, amen, to take over. Para saan? Sa ating syudad. Amen. Ang tanong, paano yun mangyayari? Just obey. Amen. Just obey. That's all. Gawin mo yung bahagi mo. Tignan mo yung set man sa ating lugar, sa inyong lugar. Then, kausapin natin ng masinsinan. Buksan mo yung puso mo sa kanila. Sabihin mo na meron kang nais na mangyari. Ano yun? Magkaroon ng totoong pagbabago sa ating lugar. Gusto mong tumulong. Paano ka tutulong? Then God will give you strength. God will give you wisdom. God will give you the capacity. Amen. To do that. Amen. Ang kailangan mong gawin sa sarili mo, listen. You know what? Be sure na alam mo kung paano manindigan sa iyong tinanggap sa Panginoon. Amen? And look at, you know what? By God's grace, many years from now, no, makikita natin kung paano baguhin ng Diyos ang ating lugar. By God's grace. By God's grace. Amen? And this time, hindi natin kinakailangan na lalamya-lamya tayo. This time, be serious about it. Tama ba? Be serious. Since na nandito na tayo, be serious. Be connected. I-connecta mo yung sarili mo sa mandato ng Diyos. Kung meron kang problema, it's okay. Kalimutan mo yung problema mo. Itiwala mo sa Diyos. Then magpatuloy ka. That's all. Amen. Dahil lahat ng tao may problema. Patay lang ang walang problema. O patay lang ang walang problema na iniisip. Amen. Kung ayaw nila, it's okay. Kung ayaw ng mga nasa taong kinausap mo na, it's okay. Hanapin mo uli yung mga tao na pwede manguna sa inyong komunidad. And time will come, ibibigay yun sa atin ng Diyos. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. So, tatrabahuin natin to. Amen? For the whole year, tatrabahuin natin to. Amen! Oh, by God's grace. So, let's go to